Lilinawin ko kasi ayoko naman na nagmamalinis. Kasi hindi ko naman yung pinagkaila. Alam ng taong bayan niya noong panahon. Sisiyasatin ko yan. Pati yung mga bigyan nyo naman ako ng 2 buwan palugi. Lahat ng viewers ng Rochelle Antigna vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, ingat. Bata, katamtaman ng edad, husto ang gulang at matanda, mayaman o mahirap, pwede magkasakit dahil sa posibleng idulot ng mga nakatambak na basura. So, now, Yorme, Biyernes ngayon, Lunes po at Martes yung ikinukwento ninyo. Kamusta po ang sitwasyon ng basura sa Maynila? Mga kababayan, bukas po ay Sabado at Linggo, no? Hindi pa rin po titigil ang ating pagkolekta ng basura sa kalsada. At sa ngayon po, at least masasabi ko mga 70% na ng malaki nating problema sa basura at kadugyutan ng Maynila ay naresolba na natin. So sa Lunes, abangan po ninyo kung ano magiging update natin sa garbage crisis ng ating lungsod. I-update ko po kayo ulit sa Lunes. Alam kong interesado kayo dyan dahil concerned talaga yan ang ating mga mamamayan. So regularly update namin kayo sa sitwasyon na yan. Pangalawa, maraming salamat kay Vice Mayor Chi Atienza at siyempre sa ating mga konsehal. Bagamat wala po tayong pera, mapapansin po ninyo, no? Bagamat I am now operating at negative 10.2 billion of commercial obligation. Lilinawin ko kasi ayoko naman na nagmamalinis. Kasi ako pinagsalitaan ng mga kalaban sa politika na nangutang ka rin naman Hindi ko naman yung pinagkaila. Alam ng taong bayan niya noong panahon ng pandemya. Ginamit natin yan sa gamot, ginamit natin yan sa eskwelahan, sa pabahay, sa pagkain, and so on. At nakaraos tayo. Salamat naman sa Diyos. At alam ng mga taga Maynila yan, bagamat kaliwat kanan ng paninira sa atin, nagdesisyon naman ng taong bayan. So that's water under the bridge. Anong kaibahan nitong commercial obligation? Ibig sabihin, yung ginawa nating utang ay meron pong takdang babayaran yon under Mandanas ruling. Mandanas ruling nagsasaad, para sa mas madali lang maintindihan ng tao, nagbibigay karagdagan share sa national tax allotment. At ang numero po niyan, ganito po, no? Variation ng numero niyan, dati wala ang Mandanas ruling, 4.8 to 4.9 billion ang nakokolekta ng lungsod. Dahil sa Mandanas ruling, nadagdagan tayo ng 1.2. At 4.8 nagtatrabaho ang lungsod, umu-operate ang lungsod. Kung nagdagdagan ng 1.2, yun yung binanda para ipagawa yung mga pagawain bayan noong panahon ng pandemya, ospital noong panahon ng pandemya, yung gamot at pagkain, and so on and so forth. So, ibig sabihin, ang commercial obligation o bayarin, ito yung daily operation ng city. Sweldo ng taong bayan, sweldo ng mga empleyado ng lungsod, mga bilihin, gamot, and so on and so forth. So, ibig sabihin, talaga may pagkukunan. Ang tanong lang naman ng mga, nakikita ko po yung mga comment ninyo, no? Kung hindi nabayaran yung commercial obligation, nasaan yung pera? Ay, pinakita ko naman sa inyo yung mga personalidad na nag-cash advance, even to the point, may nagkukwento nga, ang tindi nito, one day lang, 130 million ang cash advance. May 9 na. Totoo naman po nangyari yun. Hindi naman po pwede kailangan, may mga cheque po yan May mga pumipirma at may naglalabas ng pera. Kasi ang Land Bank naman at DBP, hindi naman pwede maglabas ng pera on their own, kundi otorisado ng pamahalang lungsod ng Maynila at kundi banded officer at kung hindi empleyado ng lungsod. Yan lang po yan. Kaya lang po kasimple. Walang sisihan, walang turuan.
Kung sino may kapabayaan, hayaan ninyo. Sisiyasatin ko yan. Pati yung mga barangay official na nakasapakat. Kung bakit lumobo yung mga JO na yan. For the meantime, bibigyan ko po yan ng panahon sa pagdating ng araw. For the meantime, harapin ko muna yung problema ng taong bayan. So, dahil dyan, bagamat ganun ang sitwasyon natin, minabuti ko na mabigyan ng luwag, lalo na yung mga inabuso na taxpayer sa Maynila. Mga negosyante, nagbabayad ng amilyar. Alam ko marami sa inyo nagme-message sa akin na tinira kayo sa business permit, tinira kayo sa zoning, tinira kayo sa amilyar, sa assessment. Ngayon po alam ko na, at yung ibang tao mukhang matutuntun namin. Bibigyan ko rin ng panahon yan. Meron silang liability. So to correct at bigyan, hindi naman yan kasalanan ng taxpayer. Kasalanan yan ng mga abusadong taong gobyerno. Para mabura yon at hindi na sila habulin ng pamahalaan at ma-penalize sila na ma-penalize dahil mali ang simula, mali rin po ang katapusan. Ngayon, binibigyan ko po kayo ng tamang pagkakataon na itama yung maling ginawa. We'll start anew. We'll start with zero. Mas maigi pa mag-start ng zero kaysa mag-start ng negative 10 billion. Kaya inaantabayanan ko na lamang, mabuti naman, magaling naman si Vice Mayor Chia Atienza at mga konsyal na bagong halal, naipasa na po agad yung ordinansa. Papublish lang po yun, at susunod noon, pipirmahan ko, batas na po siya. Na maaari nang i-avail. 6 na buwan po ito, no? So, ang epekto, anong epekto? Yung maling entry, pwedeng itama. Yung may penalty, wala na po. Burado na. Principal na lang. Yung may pagkakautang sa Maynila at na-penalize ang surcharges, mawawala. Principal lang. At yung mga taong ayaw magbayad ng buhis dahil wala silang tiwala sa gobyerno ng ilang taon, ngayon po, pwede na po kayo magbayad ng buwis pero hindi kayo mape-penalize. Puro principal lang po. So yan ang epekto niyan, yung general tax amnesty na nirequest ko sa Sangguniang Panglungsod na aprubahan. Approve na po yan. So hintayin lang natin yung recall this pagkatapos ng publication. So yan po naganap ng Lunes at Martes at kasabay din yan nag-oath taking sa akin si Vice Mayor at mga konsihal na ng ating lungsod. Nung Lunes din yan, no? Nung pagkayari ko nung ayan sila lahat. Masaya naman, excited. Happy ako sa mga ayan si former Lito Atienza, kasama natin. Masaya naman ang mood, very excited at saka magaling yung konseho ngayon, very participative, no? So after ng oath taking, dire-diretso clean up. Ngayon, kung meron pa pong basura, ito, let me take this opportunity, balikan ko lang konti, no? Kung meron pa pong basura, i-comment nyo sa amin yung ating MPIO headed by EJ Talagtag. Talagtag nga ba? Talatag? Talagtag, sir. Talagtag. Talagtag. Happy birthday to you. Siya po ang head ng MPIO and the new team. Kasi po yung ibang MPIO dito nag-awol. Pero mananagot po sila sa batas kasi hindi naman pwede mag-awol. Absent without leave. Kami may mga tungkulin naman na kailangan namin tuklin. Yun po ang pinili nilang landas. In fact, kaya nakita nyo nung Monday, cellphone lang ang gamit namin. Wala po kami halos ito kable. Kung makikita nyo nga lang itsura dito, Diyos ko. But that's water under the bridge, we move on. So kung meron kayong mga basura pa dyan, i-comment nyo po, nakaantabayo yung ating mga MPIO staff para malaman namin at maibigay namin sa ahensya ng lokal na pamahalaan at matugunan kaagad.
So, sumunod. Pinirmahan ko po mga executive order, almost 20, no? In that day. At dalawa na po kagad ang pinatutupad ngayon. Yung curfew, no, sa minors. At marami po tayo. Kagabi, inimplement na po ng ating Direktor J. De La Puente, 10 ng mga kasamahan nating social worker sa lungsod ng Maynila. At tayo po ay we rescued about 112 minors, no? Kasama ang ating Manila Police District, through the leadership of Director J. De La Puente, ang bagong direktor ng Manila Social Welfare natin. Yan po. Kaya mga bata, logdo na. Pag alas 10, sok pa na kayo sa oblo. Hindi ko po ito ginagawa. Sa totoo lang po, pwede ko naman po itong ikipit balikat. Sa mga magulang na nanonood, yung alam ko, ibang anak ninyo, sumasalungat sa inyo. Ito naman ginagawa namin bilang pangalawang magulang, bilang inyong ama sa lungsod, na wag mapariwara yung ating mga minor de edad na anak. Minsan hindi naman talaga sumasama sa rumble. Dahil may rumble, nakatambay pa sa kanto, alas 11 na ng gabi, alauna ng madaling araw, sila din nabibiktima. Yung iba naman, hindi patuloy, sumasabak na sa riot. Maraming beses nangyari yan nung nagdaang linggo, buwan, at nung mga 2 years ago at a year ago. But we wanted to bring peace and order in our city, and we wanted to take care of our minors. Hindi natitigil yan. Kaya mga atabs, sok pa na sa oblo ng highballs. Kasi para sa inyo yan, hindi naman para sa akin. Mahal namin kayo. Kaya lang, kailangan natin magdisiplina. Yun naman ang importante. So may curfew na sa Manila. At yan ay patuloy na ipatutupad. Tapos, ito ang ating 10-year plan. Isinilahad ko rin sa ating lungsod. Katulad ng ipinangako ko sa inyo sa kampanya, no? Tayo, loobin nawa ng Diyos, bigyan ng taong bayan na manatili hanggang 10 taon or 9 na taon technically, but we will plan the city's development for the next 10 years. Ayan yung saan tutungo yan. Mga major, una, yung pinagawa ko noong 2021 na lumabas ng 2022, inumpisahan at natapos ng kailan na hindi naman din inadapt, yung ating citywide master plan, drainage master plan. Sa Lunes po, nakuha na po namin na nangangamoy amag na po yung dokumento. Sayang, nagbayad pa ang pamahalang lungsod dyan para aralin. So when you say master plan, yan na po yung buong drainage system ng lungsod. Pinaplano na po. Para nang sa ganoon, pag may pagagawa ang DPWH, according sa master plan. Pag may pagagawa ang MMDA, according sa master plan. Pag may pagagawa ang City of Manila, according to the master plan ng drainage system natin. Yan ay pangmatagalang tugon, sagot at solusyon sa madalas na pagbaha ng Maynila. Okay? Now, tanong, Yorme, gaano katagal i-implement yan? Matagal po. Ako na po ang nag-aabiso. Matagal po. Pero ang maganda dyan, may Biblia na. Kung maikukumpara ko man. Metaphorically speaking, may guide na ang lahat. So, ngayon, hindi katulad nung mga pagawain, gawa dito, gawa doon, tapos hindi pala magkausap, baha pa rin. Yorme, anong mangyayari ngayon sa baha sa Maynila? We will try to maintain our drainage system.
In fact, isa sa iyo ko na ipinatupad ang major declogging program ng city government at barangay. Binigyan ko, kinausap ko ang ating mga barangay chairman sa zone president ng 100 zone na chairman sa lungsod ng Maynila ng isang araw na ang direktiba at magi-start July 5. No? July 5, simultaneous every week. Hindi lang po sa July 5 start lang po July 5. Every week thereafter na kailangan mag-declog tayo ng ating mga drainage system. Yun po yung band-aid solution. Yung master plan and development of our drainage system based on master plan, whether it is funded by DPWH, funded by MMDA, funded by city government, isa ang direksyon. May direksyon na. May pupuntahan na ang gastusin o perang gagamitin patungkol sa development ng ating drainage system. Nanginayang lang ako sa panahon kasi 2021 pa ho yan at 2022 kinumission. But anyway, that's water under the bridge again. Now we will revive. We will pursue. That's the permanent solution for the next generation. So lahat ng gagawin natin ngayon, sana pakinabangan ang salinlahi natin. For the meantime, tayo mga nangabuhay ngayon, tayo yung may mga pagkakataon ngayon na baguhin, unti-unti natin babaguhin. At yung pang-araw-araw, at alam naman natin, madalas ang pag-ulan sa ating bansa, sa syudad, yun ang aking tutugunan araw-araw. Kasama ang barangayan. Okay? Mangyari noon, nako, ito na naman. Muntik po tayo maputulan ng kuryente. Tubig, at saka internet. Good thing, through Chief of Staff Cesar Chavez, called for the meeting with the telcos. Kasi kaya namin sila pinatawag dahil yung hinuhukay nila mga kalsada o mga poste, yung alambre, yung spaghetti wire, kasi may executive order din po ko na linisin yung dati ko nang ginagawa, yung binabundling, tinatanggal o para gumaang yung load ng poste para wag na maulit nung nangyari nung nakaraang taon, yun nangyari sa Binondo. No, baka mamaya may masawi pang buhay. Dali namang gawin yun. We coordinated with all the telcos, whether ISP, yung kuryente, tubig, PLDT, Meralco, and so on and so forth. No? Fortunately, through the initiative of Chief of Staff Cesar Chavez, nataon naman, dumating sa akin yung bill, 133 million. Immediately before I started the official purpose of the meeting, nagano ko, sabi ko kung po pwede, sana naman mapapatawad muna tayo. Kasi meron na po tayong, pamilyar po kayo dito sa mga tahanan ninyo. Tingin ko madalas din mangyari sa inyo to. Notice of disconnection. Sad to say. Pero sabi ko doon sa mga kuryente, tubig, Manila Water, Maynilad, ISP, sabi ko, bigyan nyo naman ako ng 2 buwan palugit. Magbabayad kami, hindi ko pangakong buo, magbabayad kami.